ay tayo'y magpapatuloy sa second part ng ating lesson na naumpisahan last Sunday dun sa section na na-cover natin, Colossians chapter 3 verses, kung naalala ninyo, verses 5 down to verse 9a. No? Ngayon ay yung second part nito ay ko-cover po natin sa ating study ay Colossians chapter 3 verse 9b no hanggang verse 17, and hopefully we finish itong mga verses na ito. So the title of our sermon is Living as God's Heavenly People, part 2. Can we all stand as we read the passage that we will be studying this morning? And sa ating slide, we have the English translation na pwede nyo pong i-follow, whatever translation you have right now sa inyong Bible. But I'll be reading sa Tagalog po na version ang ating passage. So it says, "Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang lalo ninyo siyang makilala. Kaya't sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang di-tuli, ang dayuhan at ang hindi sibilisado, ang alipin at ang malaya, ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya'y nasa inyong lahat. Kaya nga dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya. Dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo, kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Paghariin ninyo ang inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Panginoon, kami po'y lumalapit ng buong pagkukumbaba sa iyo. Ang salita mo ay makapangyarihan, ang salita mo ay banal, ang salita mo ay nagbibigay buhay. At mangusap po kayo sa mga talatang aming binasa ngayong araw na ito, at kami bigyan ng liwanag ang aming mga puso upang maisakatuparan sa buhay namin ang naaayon sa iyong banal na salita. Kami ay tinawag mo na bilang iyong mga anak. Kami tagapagmana na ng kayamanan na mula kay Kristo. Ipinagkaloob mo na lahat ng kakailanganin namin upang mamuhay kami ng
may kabanalan at may katagumpayan sa buhay na ito. Habang kami naririto sa lupa, kami ay mga lingkod mo, mga anak mong namumuhay para sa iyong kaharian. We are God's heavenly people, and may our lives display the glory of God. Father, we commit to you our Sunday gathering, even for our communion this day as we celebrate the Lord's Supper. May you move in our hearts and let us remember the beauty of the gospel of Christ. We also commit to you, Lord, some of our brethren who had an accident. Lord, si Sister Glessy po na nahulog po sa motorsiklo. Panginoon, ang prayer namin, Lord, ay pagalingin niyo po siya, makarecover siya. Salamat po na merong initial po na test na ginawa sa kanya or x-ray na wala naman pong fracture kay Sister Glessy. But we pray for a fast recovery. Tinataas din po namin si Sister Arlene sa patuloy niyang pag-undergo ng dialysis. At hinihiling namin ang iyong mayamang awa na kumilos sa kanyang buhay para siya ay akayin, comfort, Lord, and give yung strength. Siya ay testimony ng iyong kapangyarihan at manatili lamang kaming nagtitiwala sa iyo. Lord, we also commit to you some of our brethren, kung anumang concern na meron sila ngayon, hayaan nyo na hindi maging hadlang ang mga bagay na dala-dala nila sa kanilang puso. Ngunit ang katotohanan ng salita mo ang magliwanag upang ang kanilang dalahin ay mabigyan ng comfort and answer from the Word of God. We commit to you the rest of our time together, Lord, for the honor of your name. In Jesus' name, amen and amen. Tayo po ay makakaupo na sa presensya ng Panginoon. Meron pong isang manunulat at base nga po sa text, talata na ating binasa ngayong umagang ito, ay marami daw nga sa lipunan natin in our time na meron pong kanya-kanyang estado. And minsan daw sa estado ng pamumuhay, na papansin daw yan sa mga kasuotan. So na-identify daw natin ang ilan sa mga taong ito sa kanilang propesyon, sa kanilang trabaho, base sa kanilang kasuotan. No? Which is true. Ilan sa very evident na mga kasuotan ay tulad ng mga policemen, no, na pagka naka-uniform, alam nyo na merong authority sila pag suot-suot nila ang kanilang mga uniform. At ang mga professionals naman din, mga tulad ng doktor, no, alam mo evident na yung isang person ay ang profesyon niya ay doktor. And in relation to this, yun po yung punto daw ng manunulat, no, si San Pablo. And the point dito sa verses 9 to 17 of chapter 3, yung Christians are identified not in yung kanilang kasuotan, hindi sa kasuotan na na-identify ang Christian. Spiritually, they are identified with their way of living. Nakikita sa pamumuhay. Nakikita sa kaugalian. Now, I know na merong ibang mga religious groups na identified din sila with yung mga dress code nila. Minsan, alam na natin, itong group, mukhang itong person na ito belong to this religion because of yung dress code nila. Pero hindi po dun ang na-identify ang true believer in Christ.
our identity is found in yung life natin ngayon bilang mananampalataya. Doon sa previous natin na study, pinapatotoo ng salita ng Diyos na tayo bilang mga mananampalataya ay patay na sa ating mga kasalanan. And that because of yung death ni Christ on the cross, yung kanyang pagbayad ng penalty, yung kanyang binayaran ng ating utang dun sa krus ng Kalbaryo. At yung payment niya was a full payment. Kumbaga, walang bahid na dungis ang kanyang binayad para sa ating mga kasalanan dahil wala po siyang kasalanan ayon sa Pangalawang Korinto, chapter 5, verse 21. He who is without sin, no, siya na walang kasalanan, ay ibinilang na kasalanan. Upang tayo na mananampalataya kay Kristo, tayo na kumilala sa ginawa ni Kristo Jesus, ay gawing matuwid ng Diyos. So yung ating posisyon ngayon bilang mananampalataya ay patay na tayo sa ating kasalanan at dahil nabuhay si Kristo, binayaran yung kasalanan natin at nabuhay siya mula sa kamatayan, tayo na mananampalataya kay Kristo ay nabubuhay na ng panibagong buhay. We have risen to a new life. Kaya nga in some of mga commentaries, ine-emphasize ho talaga yung katotohanan patungkol sa risen life ang tawag nila. For others, tinatawag nilang kingdom living. May mga termino, kaya lang nagiging maingat tayo doon kasi yung mga terms na yon minsan hindi nagiging tama ang kahulugan. Kaya nararapat lamang na makita natin kung ano ang tinuturo ng Bible patungkol sa kaligtasan natin. Tama po yung sinulat po ni Dr. John MacArthur. Sabi niya, salvation thus produces two-sided obligation for believers. At negatively, they must throw off the garment of old sinful lifestyle. Ayon dun sa inaral natin last Sunday, Colossians 3, verses 5 down to verse 9a. Kaya ang isinasalarawan ni Pablo na tanggalin na ang lumang buhay. No, tayo ay hubarin na daw, i-throw off the old garment of sinful lifestyle. At positively, no, so last time negative po 'yon. Ngayon naman sa positive naman present ni Apostle Paul sa verses 9b to verse 17, put on, no? Ibihis na daw natin ang bagong buhay na meron na tayo. So merong putting off of the old life, the old sinful lifestyle, and putting on the new life. Meron ng bagong likas tayo bilang mga mananampalataya. Kaya yun po yung dapat nating maintindihan. Ano ba yung posisyon natin ngayon bilang isang tagasunod ni Jesus? Ano yung progreso na nagaganap sa isang tunay na mananampalataya? At ano ang mga katotohanan na kapaloob doon? Kaya ito po yung outline natin at hinati natin sa tatlong section or tatlong points ito para maalala natin. Alam ko marami pang dapat idagdag, pero just to help us na ma-identify natin ano ba yung nais na iparating sa atin ni Pablo dito sa mga verses na ating tatalakayin. So ito po yung outline natin. Sa point 1, mula verses 9b to 11, ay keep being renewed by your new life in Christ. No? Kailangan tayo po ay nare-renew ang ating bagong buhay kay Kristo.
second point natin, matatagpuan yon sa verses 12 to 14. At dito naman ay ating binigay yung point na ito, keep cultivating your new life virtues. So dapat ide-develop pa yon, lalo pang pagyayamanin ang bagong buhay na mga katangian na ibinigay sa atin ng Diyos. Primarily, yung bunga ng Espiritu Santo na makikita sa atin, magiging evident. Kinukultivate pa natin yon. Lalo pa nating pinagyayaman yung mga bagong katangian na yon na binigay ng Panginoon sa atin through the Holy Spirit. At lastly, keep maintaining your new life priorities. So meron na pa tayong mga prioridad bilang mga tagasunod ni Kristo. Ano yung mga ilang mga prioridad na yon? At makikita natin yon sa verses 15 down to 17. Kaya ito po yung tatlong points natin para magabayan tayo dito sa ating pag-aaral. And we will seek God's guidance then as we go along. Kasi, syempre, marami po tayong mako-cover. Ang dami po ng verses. Nagpe-pray nga ako, sana matapos ko ito kasi isang section to na dapat nating makumpleto sa ating pag-aaral. So, tingnan natin, very, very strong yung connection. Napaka-direct yung link nung chapter 5, verses 3 down to verse 9a. Na sinasabi nga na tayo ay hindi na ito yung buhay natin ngayon bilang mananampalataya. Dapat wala na. Hindi na maghahari yung dating buhay natin. It is yung old life. Put off, throw off yung old life sa verses 5 to 9a. At dun sa verses 9b to verse 17, sinasabi sa atin na i-put on yon. Tayo ay may bago ng likas. Meron na tayong bagong buhay. Hindi ito yung binago natin yung buhay natin. Hindi ito tungkol sa New Year's resolution o hindi ito dahil nagbago ka ng relihiyon. Hindi ito yung tinutukoy ni Pablo. Merong naganap na supernatural. Hindi galing sa atin yung pagbabago na yon. Galing sa Diyos yung pagbabago na yon. Kaya, i-lay aside natin yung old life and put on, ibihis na natin ang bagong buhay na meron tayo. So, we'll go to the first. Keep being renewed by your new life in Christ. Basahin natin muli. It says here, so basahin natin yung last part nung tinalakay natin last time. No, do not lie to one another. No, yung pa rin yung past. And this is now the new. Ito na yung dapat. Since you lay aside the old self, no, with its evil practices, verse 10, and have put on the new self who is being renewed to a true knowledge, according to the image of the one who created him. Now, merong relation ngayon na pinepresent sa atin yung old self and yung new self. Kailangan natin maintindihan po yung naganap na kaligtasan sa buhay po ng totoong mananampalataya. Dahil kailangan nating maintindihan na ang naganap sa isang totoong believer is transformation. Ibig sabihin, from the passage na tinatalakay po ni Jesus patungkol sa kapanganakan sa Espiritu, ay merong term din na ginagamit doon sa kapanganakan sa Espiritu na tinatawag na regeneration. So, ang supernatural na working ng Diyos sa atin nung nanampalataya tayo kay Kristo, binago tayo ng Panginoon sa kapangyarihan niya mula sa loob. Yun yung
tinatawag na regeneration. Nung nanampalataya ka kay Kristo, kinilala mo na siya lamang ang tagapagligtas. Ikaw ay lininisan sa lahat ng iyong kasalanan. Ikaw ay pinatawad sa iyong kasalanan. At hindi lamang yun, ikaw ay ibinilang ng Diyos na matuwid. Hindi dahil matuwid ka, kundi dahil sa pananampalataya mo, ang katwiran ni Jesus ay ipinatong sa iyo. Kaya tandaan natin na yung lumang buhay natin ay patay na. The old, yun yung sinasabi po sa 2 Corinthians 5:17. At sabi doon, if any man is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. The old things, sa isang translation, passed away. Behold, new things, bagong buhay na, have come. So itong verse na ito speaks of yung truth. Yun ang nangyari po sa isang totoong born again. No, hindi religion, muli. Ito ang spiritual na naganap sa isang mananampalataya. Wala na yung dating ikaw at meron ng bagong buhay na meron ka. May battle pa rin within, but the power of God working in you dun sa regeneration at continues to work sa buhay mo ay natatransform ang buhay mo sa wangis ng kanyang anak na si Jesus. Kaya, yun po yung truth ng scriptures. Another passage is nasa Romans 6, verse 6. Sabi doon, our old self was crucified with Him, that our body of sin might be done away with, and that we should no longer be slaves to sin. Yun po yung katotohanan ng salita ng Diyos. Ang totoong mananampalataya, ipinako na kasama ni Kristo ang kanyang mga kasalanan. Ilinibing na kasama ni Kristo ang kanyang kasalanan. At nung nabuhay magmuli si Kristo mula sa kamatayan, ikaw ay binigyan niya na ng bagong buhay. Hindi ka na alipin ng kasalanan, alipin ka na ng katwiran. Kaya, kailangan nating maunawaan na nung tayo po ay naipanganak sa Espiritu, hindi ka niya rineporma. No? Hindi ka niya yung parang renovate. Diba? Alam niyo po yung renovation, ano? Yung dati lang din na inayos lang. Yun ang renovation. Ang nangyari po sa atin, overhaul. Total overhaul sa loob. Yun yung ginawa po ng Espiritu Santo sa buhay ng isang mananampalataya. Hindi niya binago lang panlabas. Ang ginawa niya, bagong buhay ka na. Bagong likas na ang pinagkaloob niya sa iyo. Hindi, tama nga yung sabi ng isang author, hindi addition nangyari. Meron lang siyang idinagdag na bago o renovate. Ang ginawa niya, transformation. So, kailangan niyang buhayin tayo from spiritually na patay, wala tayong connection sa Diyos, hiwalay tayo sa Diyos, patungo tayo sa impyerno, dahil nanampalataya tayo kay Jesus sa ginawa niya dun sa krus at ang kanyang pagkabuhay, connected ka na sa Panginoon. Binuhay ka na niya spiritually. At ikaw ay may bagong buhay na. Kaya na-identify ka doon. Kung sinasabi mo, born again ka, tapos walang pagbabago sa buhay mo, marahil hindi ka pa talaga born again. Madali kasing magsabi na born again, lalo nung time ko, nung early 80s, doon po ako nakakilala sa Panginoon o natagpuan ako ng Panginoon. And dahil nung time na yun, nung initially, merong persecution. Kasi pagka may dala kang Bible noon, ina-identify ka na kaagad, uy, protestante, uy, bagong relihiyon. Pag sinabi mo, born again ako, uy,
merong bagong reliyon yan. Bago lang yung born again na yan eh. Yan ang maririnig mo noon. Nung nauso, nako, pati yung mga bold stars, nagkiklaim na born again sila. Yung mga tinatawag na mga cola beauties. No? Ewan ko, kasi may lumalabas na issue ngayon. Pero sila yung ilan sa kanila, nagkiklaim na born again daw sila. Pero nagpapatuloy pa sila sa mga pelikulang, mga parang tinatawag na soft pornography. Paano masabi na totoo kang born again kung nananatili ka sa kasalanan? Tapos walang conviction. No? Kasi ang dali hong magtago, ang dali hong magsabi na born again na ako. Pero ano nangyayari sa buhay natin? Paano kung walang nakakakita sa atin? Kaya alam mo, born again ka kasi kahit walang nakakakita sa iyo, grabe yung conviction mo. Yung dating madali na lang sa iyo magsinungaling, no? Ngayon nakukonbiktahan ka na. Bakit? Dati sa iyo baliwala lang magsinungaling. Dati palamura ka, baliwala lang sa iyo yung pagmumura mo. Dati tumitingin ka ng pornography. No? Pero ngayon, may takot ka na sa Diyos. Hindi dahil natatakot ka na, Lord, baka patamaan mo ko ng kidlat. No? Yung consequences, yung iba takot sa mangyayari sa kanila. Kaya naniniwala pa rin yung iba ng karma. No? Meron sinasabi ang Bible doon, iba yung sabi ng Bible sa Galatians. Sabi ho doon, do not be deceived. God is not mocked. Whatever a man sows, he shall also reap. Kung anong tinanim mo, aanihin mo. Pero yung ikaw na nakakilala na sa Panginoon, hindi ka takot dahil merong consequences ang gagawin mo. Alam mo, ang reason kaya ayaw mong gumawa ng kasalanan at meron ka ng bagong kalikasan, ayaw mo nang ma-hurt yung love mo. Yung love mo ang Diyos. It's not because you are afraid of yung consequences, but because there is reverential fear of God, na you don't want to hurt the one who saved you from your sins. At saka ayaw mo na yun. Ayaw mo na yung ganong buhay. At meron pong naisulat ang isang writer by the name of C.H. Lenski. Sabi niya, the old man is not converted. He cannot be. He is not renewed. He cannot be. He can only be replaced by a new man. That's the whole point. It's not na bago ka lang ng reliyon mo, nagbago lang itsura mo, nabago lang yung ilang mga attitudes mo. Hindi. You are now a new man in Christ. Bago ka ng nilalang. Ilan pa dito ay na-emphasize sa Ephesians chapter 4, verses 22 to 24. Hayaan yung basahin ko sa Tagalog. Pero you can turn your Bibles doon para makita niyo mismo kung sa translation na English. Sabi sa Ephesians 4, 22 to 24, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Nasa katwiran ka na eh. Nasa katotohanan ka na at lumalakad ka dun sa katwiran at katotohanan na yon dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya yung new self only speaks of yung regenerate self. It is the new man. Yun yung bagong buhay na pinagkaloob na sa iyo ng Panginoon. Another passage sa Ephesians muli, Ephesians 4:17. Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo, huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya.
walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Kaya, yun ang truth about us believers. Yung slavery natin, ang pagiging alipin natin sa kasalanan ay napalaya na tayo. Na-deliver na tayo dun sa slavery natin ng sin. Kaya nung dati na hinahabol mo yung kasalanan, dahil hindi mo mapigilan na gawin yung mga kasalanan na yun, dahil doon ka na dodron sa sinful nature mo, ngayon iba na. Lumalayo ka na, tumatakbo ka na palayo. Kung minsan man yung laman mo ay nadadala, na-attract sa mga bagay na yun, pero tinatakbuhan mo yun, palayo dun sa kasalanan na yun. Minsan nadadapa ka, pero tatayo ka uli, at ayaw mo nang balikan yung buhay na yun. Kinasusuklaman mo na yung dati mong pamumuhay. Ayaw mo nang manatili dun sa buhay na yun. Kasi natagpuan mo na ang totoong buhay. At doon, merong totoong kagalakan at kapayapaan sa buhay ng isang mananampalataya. Sa verse 10, sabi ko, and have put on the new self, which is being renewed to a true knowledge according to the image of the one who created him. So ano po yung kahulugan nun? Na tayo ay may bagong buhay na, tapos ito daw ay nare-renew pa sa pamagitan ng mga katotohanan. Ang word na renewed ay galing sa Griego na original na language, at ang ibig sabihin po nun, to renew by moving from one stage to a higher, more developed one. So merong proseso na ikaw ay mula sa isang estado ng pamumuhay, iniaangat ka pa sa mas mataas na estado ng pamumuhay. Yun yung kahulugan ng renewed, being renewed. Nasa present tense yun, meaning continuous ang process ng renewal sa isang Kristiyano. So, ongoing yung working ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Nagmamature siya, nag-grow siya. Hindi siya nagsastagnate sa kanyang spiritual na buhay. And paano nga ba na ang isang bagong likas, bagong buhay na meron ka, ay kinakailangan lumago. Kailangan may progress sa kanyang spiritual life. Binigay sa atin ang kahalagahan nung being renewed to a true knowledge. And when we talk about yung true knowledge, we cannot separate yung scriptures. A genuine Christian has a hunger for knowledge. Hindi po just to increase yung knowledge natin, karunungan. Yung growth natin ay nagde-develop, nagpo-progress dahil sa patuloy na pagre-renew ng mind natin, binabago ang ating kaisipan sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kaya yung isang Christian na hindi nagbabasa ng Bible, walang time of prayer, you cannot expect that person to grow. Nakakatakot nga pagka nandun ka sa kalagayan na yon na hindi mo pinapahalagahan yung salita ng Diyos, wala kang uhaw at gutom sa salita ng Diyos, pwedeng maging external lang, panlabas lamang ang anyo ng Kristyanismo. And posible po yun. Meron nga isang manunulat na sinasabi niya na all forms, pero walang substance. May anyo, pero walang laman. Di ba nakakatakot ho yun? May anyo, panlabas, pero sa loob, walang nangyayari. Walang substance. Kaya, paano tayo nag-grow? Sabi dito sa Romans 12:2. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what the will of God is,
that which is good, acceptable, and perfect. So yung mind is renewed by the Word of God. Yun lang talaga ang paraan. Nagiging biblically minded ka. Huwag kayo matakot kasi nung yung pagiging early believer ko or early years ko as a believer, sinasabi nila huwag ka magbabasa ng Bible, mabubuang ka. No? Masisiraan ka ng ulo. No? Kabaliktaran po yun. No, yung mga hindi nagbabasa ng Bible, hindi mo makikita yung liwanag. At madadapa ka at mahuhulog ka kung ano man ang pwede mong patunguhan. Ang Word of God renews our mind. Kaya nga, the more you read the Word of God, the more you spend time in prayer, the more you will see God in all His character. Kaya minsan pagka may pagsubok ka, may temptasyon ka, alam mo yung sinasabi ng Bible Pinapahalagahan mo yung salita ng Diyos at meron ka ng bagong pananaw. Hindi na yung pananaw ng dati na makitid na pananaw mo. Kaya mali-mali ang nangyayari sa'yo. Mali-mali ang unang step mo sa isang desisyon. Yung susunod na mga steps mo, palpak na. Kasi walang gabay. Unlike you know the Word of God, you spend time in listening and the reading of the Word, it gives you an understanding of who God is and an understanding what is pleasing and acceptable, and that is in accordance to the will of God. Kaya itong Bible is the source of knowledge. But it is more than head knowledge ang ibibigay po sa iyo. Hindi lang karunungan, kundi sa gabay ng Espiritu Santo, makikita mo ang kaluwalhatian niya. Kaya dito sa 2 Timothy 3:16, ito yung reject na po ng tao at hindi nila kino-consider that the Bible is the Word of God, pero ito yung proof. 2 Corinthians 3:16-17. At ano po yung sabi doon? All Scripture is inspired by God. Sa NIV translation, maganda. Galing sa original na Greek word, all Scripture is God-breathed. God-breathed, theopneustos, hiningahan ng buhay. Parang yung paghinga ng Diyos finorm niya mula sa lupa si Adam at hiningahan niya ng buhay. Itong salita ng Diyos ay hiningahan niya ng buhay. At sabi doon, and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. Bakit? That the man of God may be adequate and fully equipped. Ikaw ay sapat, supisyente yung kailangan mo para harapin ang buhay na ito, para ikaw ay lumakad na naayon sa kalooban ng Diyos, sa katwiran po ng Panginoon. At yun po yung goal natin. Tayo ay maging kawangis ng kanyang anak na si Jesus. Kaya ito yung plano ng Diyos. Hindi po natatapos na tayo po ay linigtas niya at meron na tayong kasiguruhan sa kanyang kaharian, kung tayo'y kunin na ng Panginoon sa buhay na ito, hindi lang assured tayo of heaven, pero sabi po ng Bible, tayo ay kinukonforma niya sa kanyang wangis, sa wangis ng kanyang anak na si Jesus, ayon sa Romans 8:29. For whom he knew, he also predestined to become conformed into the image of God. Kaya pala natin nasasabi, na Romans 8:28, no? Yung kung meron mang trial, meron bang mabuting mga bagay, masasabi natin na all things work together for good. Why? Because everything, trial man ito, blessing man ito, kinukonforma ka sa wangis ng Panginoon. Kaya, yun, we grow in the knowledge of God. Ngayon, verse 11, ano po yung
renewal na tinutukoy pa din ng Panginoon sa verse 11 through the writing of the Apostle Paul. A renewal in which there is no distinction between Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, slaves and freemen, but Christ is all and in all. Now, kailangan po natin matalakay ito kahit panandali. Meron pong various groups na minention ho dito, dinidistinguish sila sa kanilang mga lahi, ang kanilang mga lahi at ang kanilang marahil yung kanilang mga nationality. No? Kasi may natalakay na Griego o Hudyo. Tapos na may tinukoy about circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, slaves and freemen. But Christ is all and in all. Ang mahalaga nating ma-understand po dito na wala na pong barrier. Kung ikaw ay isang Kristiyano, meron mang ibang lahi o iba ang background mo, tapos nanampalataya ka kay Kristo, isa ka na sa Kanya, kay Kristo Jesus. You are one in the body of Christ. Bakit po dinistinguish po itong Greek or Jew? Madalas po sa Bible, when na-mention po yung Greek, rine-refer din po ito na mga Gentiles. And just to have a background po nun, alam natin yung mga Hudyo sa kanilang kasaysayan ay meron pong panawagan itong mga Hudyo na ito. Sinet apart po sila ng Panginoon. Tinawag itong lahi na ito mula kay Abraham na magiging isang great nation po sila. Until now, may mga Hudyo pa hong. And until now, nangyayari pa ho yung gera doon po sa Middle East. Dahil sa lahi ng mga Hudyo, laban sa mga lahi ng mga Arabs. Pansin po ninyo, kahit ang kasaysayan natin ngayon, yung current events natin, tinuturo pa rin kung saan nagsimula itong mga away na ito, nanggaling ho sa Bible, at yun ang patutuo, isa sa mga patutuo, yung historical facts, yung proof that the Bible is the Word of God, dahil accurate siya sa kasaysayan. At bakit nga ba merong tensyon ang mga hindi Hudyo sa mga Hudyo? Kasi yung mga Hudyo, nung panahon na yon, sila ay kumikilala sa isang Diyos. And the other nations ay mga pagano, maraming Diyos-Diyosan sila. Ang mga Hudyo ay galing sa lahi ni Abraham, tapos ng panahon ni Moises ay binigyan sila, so covenant people sila ng Panginoon. There was a covenant between Abraham at ang Diyos. At ang magiging lahi ni Abraham ay magiging isang dakilang bansa, dakilang na nation. And yung nation that will curse, this nation will be cursed, and the nation that will bless Israel will be blessed. And sa kasaysayan ng sangkatauhan ay nasa katuparan po ito, lalong-lalo na po nung pagdating ng Savior. Blines ang buong mundo sa pamagitan ng itong lahi na ito, kasi dito nagmula ang tagapagligtas, si Jesucristo. Siya ay isinilang bilang isang Hudyo at mula sa lahi ni Abraham. Ang mga non-Jews, ang trato ng mga Hudyo sa mga hindi Hudyo ay marurumi. They are separated from God, separated sila sa covenant ng Diyos, wala silang kautusan, marurumi sila, ang pamumuhay nila immoral, ang mga Hudyo matutuwid ang tingin nila. At ang pananaw ng mga Hudyo, sila lang ang makakapunta sa langit kasi pinagkaloob ang kautusan sa kanila, lahi sila ni Abraham, may karapatan sila sa langit, pagsusundin nila lahat ito. And the rest of mankind, patungo lahat sa impyerno. Yun ang kanilang paniniwala. Kaya
Kahit dun sa Acts chapter 9, naalala nyo nung nag-series tayo sa Galatians, na meron dream si Peter na merong isang tela na puno ng mga unclean na mga hayop. Tapos, nag-spread yung tela na yon na bumabagsak yung mga hayop na unclean. Tapos sabi ng Diyos kay Peter, eat, kill and eat. Patayin mo, tapos kainin mo. Tapos sabi ni Peter, hindi ko yan makakain, Lord, marumi yan. Yung pala, may plano ang Diyos doon sa dream na yon, na vision na pinakita ng Panginoon, si Pedro ay aabutin niya ang isang centurion, isang pagano. At paparating niya ang mensahe ng kaligtasan. Nung sinunod ni Pedro yung panawagan na yon na puntahan ang centurion at pinahagi ang salita ng Diyos, tinanggap nung centurion ang Panginoon at ang buong pamilya niya tumanggap sa Panginoon at binautismuhan sila ng banal na Espiritu. Kaya pinatutuon ni Pedro yon sa kapwa niyang mga Hudyong mananampalataya at sinabi niya, ang mga hentil, ang mga hindi Hudyo, mga pagano, nung kumilala kay Jesus, binautismuhan sila ng banal na Espiritu. Kaya sa pagpapatuloy, yung circumcised and uncircumcised ay tungkol din doon sa paniniwala na yon. Pagka Hudyo ka, ikaw ay tinuli dahil ikaw ay covenant people ng Lord. Kung ikaw ay hindi tinuli, ikaw ay pagano. So sa kanilang understanding, yung mga tinuli, meron lang sila ang merong espesyal na relasyon sa Diyos kasi covenant people sila. Yung mga hindi Hudyo, mga hindi tinuli, ay hiwalay sa Panginoon. Tapos may na-mention pa siya dito na barbarian and Scythian. We don't need to go into yung mga details, pero sila yung mga walang karunungan. No? Sila yung, pagka sinabing barbarians, kasi yung mga Griego ay kilala sa kanilang karunungan. Kung barbarian ka, wala kang alam. No? Barbaric, kaya nga may term na barbaric ka, no? na mamamatay tao ka, wala kang sa termino ng Tagalog, ng mga Tagalog, ang tawag nila, wala kang proper, kasi hindi ka marunong sa mga proper etiquettes, no? Yung proper na pamumuhay, no? Yun ang mga Scythians and the barbarians. Sila ay kilala sa mga pamumuhay na immoral at namumuhay ng pamamatay tao. Yan po yung mga background po ng barbarians and Scythians. Pero dahil kumilala sila sa Panginoon, dahil tumanggap din sila sa Panginoon, wala nang paghihiwalay, wala nang separation, wala nang barrier among them. Sila na ay iisa kay Kristo Jesus. Sila ay isa na kasama sa mananampalataya kay Kristo Jesus. Alam nyo, nung pinadala po kami sa Hong Kong ng aking, yung family ko po, kasama po si Sister Maris at saka si Laika. 3 years old pa lang po si Laika po nung panahon na yon. And siyempre, ibang-iba po yung pakiramdam na nasa ibang bansa ka. Nakakaramdam ka ng discrimination pagka Pilipino ka. Lalo na ako, parang napagkakamalan pa akong Bombay. No, kaya pagka nakasakay po ako ng elevator, tapos may papasok na sa isang floor, bababa, may papasok na Chinese. Kasi parang mataas po ang tingin ng mga taga-Hong Kong sa sarili nila eh. No? Dahil sa estado nila. I-on nila kaaga, i-on nung sumakay na yun yung fan. May fan po yung elevator. No? So on, kasi akala Bombay ako. Kasi
Kasi nangangamoy po yung mga Bombay. No, sa sobrang daming kain ng sibuyas. Tapos, yun, nakaramdam po ako ng discrimination din doon. Tapos, alam nyo, merong gathering of Christians. Merong kilala pong gospel singer, si Don Moen. Nagkaroon po ng concert sa Hong Kong. And habang pumasok po kami doon sa isang coliseum po kilalang coliseum po sa Hong Kong, iba-ibang nationalities, pero siyempre majority po yung Chinese. Nung umaawit na ho ng mga awit sa Panginoon, I felt like yung na nasa heaven ka, a glimpse of heaven, na iba-ibang mga lahi na nag-aawitan para sa Panginoon. I was weeping. Nasa pinakadulo po ako, pinakamura ho na bayad. Nasa pinakadulo ako, pero I was really weeping. Kasi I can sense yung oneness ng believers kay Christ. Iba-ibang lahi, iba-ibang background, estado sa buhay, pero nagkakaisa sa katawan ni Kristo Jesus. Yun po yung tinutukoy doon. Wala nang barrier. You are now united, you are now related with one another as believers in Christ. Wala na pong racial barrier, wala nang barrier sa knowledge, wala nang social barrier, wala nang distinction sa kanila. Isa na lang sila kay Kristo. Now we go to the second point in verses 12 to 14. And our second point is keep cultivating your new life virtues. By definition, let your behavior display Christ. Yung behavior nyo makita si Kristo. Ito yung bagong likas na meron kayo. Sabi dito, so as those who have been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience, bearing with one another and forgiving each other, whoever has a complaint against anyone, just as the Lord forgave you, so also should you. Beyond all these things, put on love, which is the perfect bond of unity. Ngayon, meron pong command po dito si Apostle Paul. This is a command to his readers. At sinasabi niya, put on this attitude. Ito na yung kinakailangan yung isuot. In-emphasize ito dun sa previous verse sa chapter 3 verse 10. And now, in-emphasize uli. At sinasabi niya, isuot nyo na itong bagong pamumuhay. Put on attitudes and actions that are compatible with your profession of faith. Sinasabi mo, Kristiyano ka, yung consistent dapat yung profession mo, yung sinasabi mo patungkol sa pananampalataya mo, at ang pamumuhay mo. Are you God's people, heavenly people? Then, let it be displayed. No, makita po yun sa inyong pamumuhay. Kaya verses 12 to 17, dinidescribe yung ine-expect sa atin ng Panginoon. Ine-expect sa atin ng salita ng Diyos. There is a righteous identity. Merong kang identity na kakaiba sa identity ng iba kasi there is righteousness sa buhay mo. Yung inward transformation magre-resulta sa outward manifestation of a righteous living. Yun po yung transformation. Ngayon, tignan natin ano-ano ang mga tinalakay dito ni Pablo. Una, inaddress niya yung mga mananampalataya na the elect of God, holy and beloved. Elect, kung aaralin niyo yung word na elect, galing po ito sa original na lengguwahe na to select or to choose. Pinili. Siya ay pinili. Ito ay
tumutukoy patungkol sa divine election. Pinili ng Diyos ang para sa Kanya. Ito ay controversial for some kasi kung magiging tapat tayo sa Bible, sinasabi ng Bible, mula pa lamang, no, bago pa man nalikha ang mga bagay dito sa mundo, ay pinili ka na ng Panginoon. So, punta natin yung sinasabi ng Bible. Tingnan natin, biblical ba yung pinili ng Diyos bago pa man linikha ang lahat ng bagay, bago ka pa man na ipanganak dito sa mundo, bago ka pa man gumawa ng mga bagay-bagay sa pamumuhay mo, pinili ka na ng Panginoon. Ito ay nasa Ephesians chapter 1, verse 4. Sabi doon, God chose us in Him, in Christ, before the foundation of the world. Pinili ka na ng Diyos bago pa man linikha ang mga bagay dito sa mundo. Tingnan pa natin ang ilang passages. 1 Thessalonians chapter 1 verse 4. Mga kapatid, nalalaman namin na kayo'y pinili ng Diyos na nagmamahal sa inyo. So yun po, tayo, ang tunay na mananampalataya ay pinili ng Diyos. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. Mga kapatid na minamahal ng Panginoon, dapat kaming magpasalamat palagi sa Diyos dahil sa inyo. Kabilang kayo sa mga unang pinili niya upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamagitan ng Espiritu at ng inyong pananalig sa katotohanan. Hindi po tayo ang pumili sa Diyos. Wala po tayong kakayanan na piliin ang Diyos. Wala po tayong kapangyarihan na mabago ang ating buhay. Spiritual ang ating kamatayan. Spiritual na patay tayo sa Panginoon. Wala tayong kakayanan para maunawaan ng mga bagay na spiritual. At dahil yun po yung kalagayan natin, sa kanyang mayamang awa, ikaw ay kanyang pinili. Hindi pa man nalilikha ang mundo na ating ginagalawan. Ang hirap sa ating sariling pananaw, sa limitado nating kaunawaan, na ginawa yun ng Diyos. Hindi pa man niya linilikha ang tao, hindi pa man niya linilikha ang sanlibutan, pinili ka na niya even before the foundation of the earth. Each time I study po yun, you cannot separate that, you cannot tear yung pages na yun sa Bible. Kasi ang linaw-linaw kung paano tayo ay predestined, chosen, and elected by the Lord. All I can do is humble myself before the Lord. Wala po akong magawa kundi manliit ako sa harapan ng Diyos. Kasi naintindihan ko kung gaano kadakila itong pag-ibig na ito ng Panginoon na ako na karapat-dapat parusahan sa kadagat-dagatang apoy ay pinili niya. Dinala niya sa kaligtasan. Wala akong magawa, wala akong kakayanan para iligtas ko yung sarili ko. Ginawa niya yung lahat para sa akin. Kaya bilang mananampalataya, ikaw na pinili ng Diyos, sabi ganun, banal at tinawag din beloved. So, ikaw ay banal at minamahal. Yun yung declaration ng Diyos sa kanyang pinili. Banal at minamahal. Holy and beloved. Pag sinabi mong holy, set apart. Hiniwalay ka ng Diyos. God chose believers and separated them for Himself.
Hiniwalay niya para sa sarili niya. And yung word na beloved means they are object of God's special love. Yung election ho natin, tulad ng sinabi ng isang manunulat, is not a cold fatalistic doctrine. Hindi ito pinili ka lang na walang dahilan. Ang motivation lahat nung pagpili sa iyo is out of yung incomprehensible love. It is beyond our human understanding yung kung paano ka pinili ng Diyos at dinala para sa Kanya. Tingnan niyo po yun. Sabi sa English version ng Ephesians 1:4-5, in love, no, may pag-ibig. He predestined us to adoption as sons through Jesus to Himself according to the kind intention of His will. When He chose you, when He predestined you, it was in love that He predestined you. Sabi sa Tagalog translation, bago pa man likhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ayun. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ikaw ay Kanyang pinili at hiniwalay Kanya para sa Kanya. Pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamagitan ni Hesukristo. Ayon sa Kanyang layunin at kalooban. There's so much more to study, and we can siguro some other time, we can dig deeper dito sa truths na ito. For some, ang hirap po tanggapin yun. Kasi parang ang nangyayari po dahil sa limitadong kaunawaan, parang nagpe-play favoritism ang Lord. Pero no, we cannot question Him. In His sovereign will, He chose. I cannot deny it. Kaya nga sa Romans chapter 9, sabi po doon, Jacob I loved, Esau I hated. I cannot comprehend. I can only be amazed of His grace upon my life. All I can do is just humble myself before His presence and say, Lord, I don't deserve this. Kaya tama po yung sabi ng isang manunulat, the doctrine of election crushes human pride, exalts God, produces joy and gratitude to the Lord, grants eternal privileges and assurance, promotes holiness, and makes one bold and courageous. For one who has been chosen by God for eternal life has no need to fear anything or anyone. Wala kang kinakatakutan. You're not even afraid of death. Kasi alam mo kung saan ka patutungo. Verses 12 to 14, sabi dun, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience, bearing with one another, forgiving each other, whoever has a complaint against anyone, just as the Lord forgave you, so also should you. Beyond all these things, put on love, which is the perfect bond of unity. So dun sa unang bahagi nitong section na ito, or the second point po natin, wherein yung nadidisplay at dapat natin makultivate itong bagong likas na meron na tayo kay Kristo Jesus. After niya present na pinili ka niya, banal at minamahal, ito ang dapat na makita sa inyong mga katangian. Put on. So ginamit na naman yung word nga muli, put on. Yung put on is from the original word which means to put on clothes or enveloped in. Ikaw ay bibihisa na ng mga qualities, katangian ng isang bagong nilalang kay Kristo. Unang katangian,
a heart of compassion. So yung first character, virtue, na palatandaan na ikaw ay bago na kay Kristo, ay a heart of compassion. Yung heart from the original, literally inward parts ho yun. No? Doon sa original na Greek word. Pagka sinabi mong inward parts, heart, lungs, kidneys. Kaya minsan yung old translation, ginagamit nila stomach. Ano? Pero actually it refers to the whole being. Your mind, your soul, your heart. Yun po yung pagkat tinukoy po yun. And for many, tinatawag nila yung seat of emotion, yung heart. So, ano yung matatagpuan daw dun sa heart na yon? Yung heart na yon is full of compassion. Yung compassion is simpatya, awa sa Tagalog. At pag pinagsama-sama mo nga yun dun sa, mula sa isang phrase na yon, put on a heartfelt compassion. Yun ang ibig sabihin. Put on a heartfelt compassion. Hindi lang yung naawa ka, wala kang ginawa. Ito ay isang quality na nagmumula sa Panginoon. Kaya kung naalala ninyo, ang sabi ni Jesus patungkol sa kanyang ama, ang katangian ng kanyang ama, sabi niya, be merciful just as your Father is merciful. So sa isang anak ng Diyos, yung katangian ng Diyos na deep and heartfelt compassion towards others will be displayed sa isang totoong Kristiyano. Sabi pa din ng Matthew 9:36, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya at sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin, parang mga tupang walang pastol. Jesus was full of compassion when He saw the crowd. And when He saw the crowd, nakita niya na parang mga tupa na walang nagpapastol sa kanila. Yun yung compassion ni Jesus towards those who reject Him, those who will go against Him, ay ganun po yung compassion ni Jesus. And yun daw po yung makita po sa atin, yung compassion, deep felt compassion, heartfelt compassion towards others. Number 2, kindness. Sa isang termino, sa literal meaning niya, ang kindness means profitable or useful. Kagamit-gamit, no? Pero related daw ito sa kahulugan niya, related daw ito sa compassion, yung kindness. Kaya sa Grego, sa original na word, rene-refer yung grace na nag-uumapaw sa buhay ng tao. At ito ay madidisplay, itong kindness na ito, tanda na ang Espiritu Santo ay nangunguna sa Kanya. Kaya nakasama ito dun sa Galatians 5:22. And bilang believer, what is seen in you is yung Spirit-produced na goodness, kabutihan, which meets the need and avoids human harshness. Di ba si Jesus, sabi niya, for my yoke is easy and my burden is light. No? Yung kind person na yun is concerned about what will be of yung good that it will do to others. Yung kabutihan na magagawa sa ibang tao. Yun po yung kindness. Yun po yung ginawa ni Jesus para sa mga makasalanan at pasan-pasan ng bigat ng kasalanan. Sabi niya, lumapit kayo sa akin. Take my yoke upon you. For my yoke is easy and my burden is light. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. And yun yung kindness na meron ng Panginoon. And gusto niya rin
na ipakita itong kindness na ito towards others. Di ba nung nagtanong yung mga religious leaders, sabi nila, who are my neighbors? Sino yung mga kapitbahay ko? Ginamit niya Samaritan. Yung Samaritan, despised po yan ng mga lahi. Kasi mga half-Jew sila. Tapos yun yung tumulong sa isang Hudyo na binugbog, ninakawan. Yung mga pare, dinandaanan lang. Yung mga religious leaders, dinaanan lang siya. Nung nakita ng Samaritan, yung binugbog at ninakawan, tinulungan niya. Dinagyan niya ng oil para yung healing na parang ointment to heal yung sugat nung yung ninakawan at tinulungan niya. Sabi ni Jesus, yun yung neighbor niyo. Yung ito, despise, tapos inabot niya yung kapwa niyo Hudyo. Parang sampal sa mukha nila yon. And sino ba tayo para magpakita din ng kindness sa iba? Next is humility. Ang humility, sa literal meaning, is teachable na term sa literal. Yung word na ito was used of training a horse, the object of which not to break its spirit, but to bring it under control for service. So para daw itong kabayo na tinitame mo, may strength siya, pero na-tame mo siya para magamit mo siya. It is yung beauty ng picture po ng humility ni Jesus, the Son of God, eternal God, nagkumbaba, Philippians chapter 2, mula verse 5, nagkumbaba itong Panginoon na ito, ang kaluwalhatian ng langit ay Kanya, iniwanan niya yon para magkumbaba at akuin ang isang laman, ang physical body, para maging servant, at sumunod sa kalooban ng Ama to the point of death on the cross. Yun po yung humility ni Jesus. And this should be displayed. Yung word na yon, na ikaw na nakikristo ka, paano ka makitungo sa kapwa mo? Meron bang pagpapakumbaba? Yung Lord mo nagkumbaba para bayaran ng kasalanan mo, hindi ka pwedeng magkapagkumbaba para sa iba. Gentleness. Ito ay closely related to humility. Hindi po kahinaan yung pagiging gentle. Hindi yung term na ginagamit, spineless. Para kang wala kang buto. Kasi yung spine natin, siya yung nagdadala ng buong katawan natin. Pagka spineless, hindi mo matayuan yung tama. No? Spineless ka, yun ang term po nila. But being gentle, hindi po spineless siya. Instead, He is willing to suffer injury for others. Instead of others, willing ka na ikaw yung ma-inflict ng pain. Ganun po yung gentleness. Ganun po yung ginawa ni Jesus para sa atin. Patience. Nako, ito yung struggle ho natin. Yung pagiging mapasensya. No? Ito ay divinely regulated na patience. Ito yung patience na hindi ka lang nagtitimpi. Pero yung napaglalabanan mo yung sarili mo dahil merong pang mas mahalaga na bagay na ipapakita mo sa kabutihan ng iba. Ito yung sabi ni William Barclay. This is the spirit which never loses its patience with its fellow men. Their foolishness and their unteachability never drive it to cynicism or despair. Their insults or their ill treatment never drive it to bitterness or wrath. Kahit ganun yung pakikitungo sa'yo, pinapakita mo pa rin sila ng kabutihan. Forbearing means holding back, putting up with one another in spite of yung difficulties. Kahit mahirap, persecuted ka, tinetreat ka, hindi ka nagre-retaliate. Yun po yung forbearing one another. And forgiving each other. Meron pong pagpapatawad sa isa't isa.
Kung gaano tayo pinatawad ng Diyos, ganun din yung pagpapatawad natin sa iba. Kaya yung mga tao pong hindi marunong magpatawad, hindi nila naintindihan ang mapatawad ho ng Panginoon. In verse 14, sabi doon, beyond all these things, put on love, which is the perfect bond of unity. Yung magbabind nito together, gentleness, kindness, humility, forbearance, ang magbabind nito pag-ibig. Yun ang mag-unite together. Dito sa mga katangian na ito, dahil may pag-ibig ka. At yun po yung dinidisplay din ng Diyos sa buhay at katangian niya na dapat makita sa mga magkakapatid sa pananampalataya. Meron bang pagkakaisa na nangingibabaw sa mga nagsasabing sila'y Kristiyano? Dahil yun po yung identity of those who are His. And very quickly, sa number 3, ipagpaumanhin ninyo na konting pasensya lamang po. Patience, no? Yun yung tinuro kanina. No, patience. Sa number 3, third point, keep maintaining new life priorities. Ito ay nasa verses 15 to 17. Sabi po doon, let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. Let the word of Christ richly dwell within you with all wisdom, teaching, admonishing one another with psalms, hymns, spiritual songs, and with thankfulness to God. So yung addition dun sa Christ like behavior sa isang mananampalataya na lumalago sa pag-ibig na nagbabind together lahat ng mga katangian na yon, ay nakikita yung kapayapaan sa kanila. Ang tinutukoy ho dito is yung tinatawag nga as it was translated, peace of Christ. No? Ang verb daw na ginamit ho dito ay tungkol po sa isang umpire. Yung umpire, nag-a-act siya para magkaroon ng tamang ruling. Para hindi, kung nga rin merong game sa athletics, yung umpire ang magde-decide para maging maayos. Hindi po maging unruly yung isang kompetisyon. Yun po yung ginagawa po ng kapayapaan. It is like an umpire. Nagbibigay po ng kapayapaan sa mga puso ng mga mananampalataya. Kung meron mang tensyon na namamagitan sa mga kapwa mananampalataya sa isang katawan ni Kristo, yung kapayapaan na yun ang pipigil sa mga disagreements, mga conflicts, yun ang nananatili para ang mga taong nakapaligid na nag-o-observe po sa atin, sasabihin nila, ganyan ang Kristiyano dapat. Di ba kaya yung na-share po ni Pastor AJ, yung kwento po niya, nag-away po yung mga miyembro sa simbahan dahil sa kurtina, yung kulay ng kurtina. Pinag-awayan, kulay ng kurtina. Dapat bang pag-awayan po yun? Nagkakaisa ba? May kapayapaan ba? Meron bang umpire na nagro-rule sa kalagitnaan nila na hindi ito ang sa atin maghahari? Peacemaker tayo. Kapayapaan na maghari. Tapos nagsabi pa doon, and be thankful. Yun ang, alam nyo, susi din yun sa atin para manatili yung kapayapaan kasi merong pasasalamat, parating grateful ka. Yung person na hindi ho mapagpasalamat, alam nyo, grumbler ho yun na magiging kagaya atin ng mga Israelites. Reklamo ng reklamo, at yun ang naging daan o naging bunga ng kanilang pagrereklamo 40 years na nasa wilderness. Verse 16, let the word of Christ richly dwell within you, with all wisdom, teaching, admonishing one another with psalms, hymns, spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts. Alam niyo yung Christ-like behavior,
should be based on the Word of Christ. Ito yung revelation po ng Bible. Ito po yung ini-emphasize na natin mula umpisa, imposible kayo mag-grow and progress sa spiritual life mo. Imposible na manatili ang kapayapaan sa iglesia kung wala po or kung hindi mananatili ang pasasalamat at kapayapaan sa iglesia kung yung salita ng Diyos ay hindi nag-uumapaw sa buhay ng mga mananampalataya. Even among us, sa mga families po natin, pagka walang peace and unity and love sa family, ito ay patunay na hindi yung word ng Panginoon nagde-dwell richly sa puso ng mga mananampalataya. Yung dwell na ito means to be at home. At home yung word of God sa iyo. Yung pagka binasa mo yun, welcome na welcome yung word na para turuan ka, para bigyan ka ng karunungan at makilala mo ang Diyos. Hindi ka na parang sapilitan. Yung Word of God na sinabi, let the Word of God dwell in you richly. The Word of God is welcome in your heart. And yung wisdom will come from God's Word. Sa manner of living mo, na di-display yung character ng Panginoon. Sabi dito, singing songs in psalms, hymns, and spiritual songs. Siguro by definition, yung psalms is yung psalms sa Bible. Yun yung mga psalms. And some of yung mga songs natin ay based on the psalms. So pagka inaawit natin yun, those are psalms. Ang hymns naman daw ay spiritual experience put into music. Yung personal natin na experience. Kaya, di ba merong awitin na, it is well with my soul, it is well with my soul. Alam niyo po ba yung background nun? Yung mag-iina niya na hulog na drown sa dagat. And nung dumaan itong writer na ito, ng writer ng song, pagdaan niya doon, kinumpose niya yung song na yun, na sabi niya, Lord, it is well with my soul. Yung kahit ganito yung nangyari sa mag-iina ko, na nalunod sila, nasa heaven na sila, okay ako, Lord, dahil ang kapayapaan mo na sa puso ko. Spiritual songs, kinakarakterize both psalms and hymns. Alam nyo, kung totoo tayong nakay Kristo, nag-uumapaw ang salita ng Diyos sa atin, yung puso natin puno ng awit. Kaya nga sabi ho ng isang manunulat, Christianity is a singing religion. Puno ka ng awit sa iyong puso. And lastly, and whatever you do or did, do it all in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks through Him to God the Father. The most basic rule of thumb daw, the basic truth that you are living the Christian life, it is when you do all things, whether in words or deeds, you do it all in the name of the Lord. Whether you eat or drink, even the simplest things in life, ginagawa mo yun for the glory of God. Hayaan nyo lang po mag-end lang ako dito sa kwento na ito. Hindi ko makikwento lahat, pero ito po yung testimony po nila Pastor Mel and Sister Marie sa 40th year anniversary po nila na witness ko po. And yung nag-share po yung kanyang sariling anak, yung kanyang eldest son, si Pastor TJ. And tinestify niya po, sabi niya, growing up, nakita ko po yung love ng aking magulang sa Panginoon. Yun po yung nangibabaw sa nakita niya ho. And witness po ako nun. Witness ako nung lumalaki po sila, Pastor TJ. Maliliit pa sila noon nung napunta po ako sa tahanan nila, Pastor Mel. Nakita ko yung personal relationship nila sa Lord. It was genuine. It was pure. Hindi po tayo perfect, pero si Lord, by yung grace niya, dinala niya tayo doon sa kalagayan na yun.
Yung background po ni Pastor Mel, alam niyo po yung background niya po, no? Siya po ay isang account executive sa top 5, isa sa mga top 5 na advertising companies. At ang taas po ng kanyang posisyon na nasa kanya yung account ng Binibining Pilipinas, Milo, Electrolux, at ilan pang account. And siya po ay na-promote. Binigyan po siya ng award na siya ang among yung mga employees, among those na nasa among the executives, siya ho ang pinaka posibleng maging successful among yung kanyang peers. Yun po yung kanyang posisyon. Pero he was into drugs, sex, partying, etc. He smokes 2 packs a day. Pero sabi niya, empty yung life niya. Until the Lord caught him. And then, naging pastor po siya, naging youth pastor po siya, na-meet niya si Sister Marie. Love at first sight. And the rest is history. Both of them, in the midst of yung trials that they went through, serving the Lord, left everything behind, putting off all those past sinful lifestyle, and putting on the new life, living for the Lord, no matter what, hunger, trials, difficulty, loving the Lord with their whole heart, loving the Word of God, serving the Lord with their whole heart. And the rest is history. And I know you have your own stories to tell. Meron po kayo ding inyong kwento. At alam ko din po na sa sino man na kumilala kay Jesus at namumuhay na para sa Kanya, ang kapayapaan, pag-ibig, at ang mga katangian na display sa katangian ni Jesus ay makikita din sa mga buhay ninyo. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, salamat po sa araw na ito, Panginoon. Tulungan niyo po kaming makita lahat ang mga katotohanan na nakapaloob dito sa chapter 3 verses 9b hanggang verse 17. Naging mahaba man ang aming talakayin, pero wag po mawala sa isipan namin ang pinakabuod nito. At yun po ay matanggap ang buhay mula sa Diyos. Hindi makukumpara ng ano pa mang mga bagay dito sa mundo na ito. Kaya heavenly people, kasi namumuhay kami in a different realm. Yes, nandito pa kami sa mundo na ito, pero ibang-iba yung pananaw namin. Iba-iba ang aming pamumuhay. Taliwas sa pamumuhay ng mga taong nasa sanlibutan. Hinahanap ang katagumpayan, kapangyarihan, kayamanan, aliw, pagnanasa. Pero wala, Panginoon, empty. Walang katuturan lahat. Lahat ng mga inabot nila ang tugatog ng tagumpay, na sa pinakaibabaw na sila, sinabi nila, ito lang, hanggang dito lang ba? At nung nakarating na sila doon, sabi nila, wala na pala. And nag-e-enter ang ilan sa depression. Ang iba, nagko-commit ng suicide. Ang iba, papatuloy sa kasamaan, pagnanasa at ilan pang pamumuhay. At walang kapayapaan dahil sa paghahari ng kasalanan.
Pero Lord, salamat po. Kinatagpo niyo po kami, Panginoon. Hindi namin alam. Pag inaral namin ng Bible, hindi pala kami ang pumili sa iyo. Ikaw yung pumili sa amin. Dati akala namin mabait kami. Dati akala namin kami yung karapat-dapat. Lalo mo pang ipinakita sa amin sa salita mo, walang karapat-dapat. Sa iyo, wala. Kahit isa, makasalanan lahat. Kaya paano kami makakarating? Paano kami makakalapit sa iyo kung lahat kami walang karapatan? Dahil pinili mo kami, tinawag mo kami, dinala mo kami sa iyong mayamang grasya at awa, tinubos mo kami. At hinubad mo yung buhay ng puno ng kasalanan, ng paghahari ng kasalanan sa buhay namin na naging napakabigat na pasanin sa buhay. Dahil kasalanan na ito ay labag at laban sa iyo. We were in rebellion towards you, Lord. If we are to sum it up, yung sin is a rebellion towards you. We were against you. We were against this God who is holy, full of justice and righteousness. And judgment yung dapat sa amin. Tapos inahon niyo po kami doon. Kinuha niyo po kami. Dinala niyo po kami sa iyo para makita namin ang liwanag. Kaya salamat, Lord. Buong buhay namin hanggang eternity, we will always treasure this truth, this the beauty of the gospel. Kaya ngayong araw na ito ay celebration ng communion. Ngayon po, nais po namin balikan ang ginanap ni Jesus para sa amin dun sa krus. Ito ang pinaka-essence, ang diwa ng celebration na ito. Yung salvation na binigay niyo po sa amin, undeserving kami, unworthy kami, pero regalo mo na binigay sa amin at salamat sa grasya mo para matanggap namin itong regalo ng kaligtasan. And Lord, sa pag-alaala namin ito, hindi ito maging ordinaryo lamang na nakasanayan namin, kundi sasariwain niyo sa puso namin ang kagandahan ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Ang kamatayan niya, ang kanyang pagkalibing at nung ikatlong araw na buhay magmuli, ang bayad sa kasalanan, nabayaran niya perfectly yung kapangyarihan ng kasalanan na pagtagumpayan niya dahil nabuhay siya, hindi siya maggapi ng kamatayan dahil wala siyang kasalanan at sino mang mananampalataya sa kanya ay mabubuhay din kasama niya. Salamat, Lord. And as you prepare our hearts for yung communion, yung Lord's Supper, Lord, mangusap ka po sa amin. All for the glory of your name. All for the honor of your name. Whether in word or deed, whether we eat or drink, we do it all for the glory of God. Offering thanksgiving to the God of our salvation. Salamat po, Lord. All this we pray in Jesus' precious name. Amen and amen.